Good evening everyone! Welcome back sa aking YouTube channel. Bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at pakihit yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload natin. Alright, so ang topic natin ngayong umaga ay patungkol sa pagbili ng portion lot. Ano nga ba ang mga alituntunin? Bago tayo magsimula, intro muna guys. Right, going back sa ating topic. By the way, ang nakikita nyo ay ang FB page namin, free consultation, land titling, and others. So, nagbibigay po kami ng libreng consultation. Depende po sa inquiry, okay? Kasi pagka basic questions lang, ay libre lang po ito. All you have to do to avail our free consultation for basic due diligence is to make sure to follow our FB page, subscribe to our YouTube channel. Alright, so ang ating topic ngayon ay patungkol sa pagbili ng portion na lupa or lote. Marami naman kasi sa atin ngayong panahon na mas pinipili ang bumili ng maliit na lote na kung saan ay makakapagtayo ka ng sarili mong bahay at may garahe at saka lugar na pwede kang magtanim-tanim ng mga gulay-gulay at area din na pwede mong lagyan ng mga hayop kagaya ng manok at baboy. Yan po ang ating tatalakayin ngayong gabi. Alright, so yung step number 1, execute extrajudicial settlement of state. So, nangyayari po ito kung halimbawa, let's say, ang total area ng lupa ay 1 hectare at ang binebenta lamang po ay 5,000 square meters, so half hectares. Ngayon, yung proof of ownership ay yung tinatawag nating title, okay? Tapos, yung nakapangalan sa title ay mga patay na dahil parents sila. So, ang legitimate heirs na susunod ay yung mga anak. So, kailangan muna mag-execute ng extrajudicial settlement of state pagka yung lupa ay namana sa mga yumaong parents. Okay? Ang pangalawa ay pay state tax. Okay? So, babayaran ang state tax. So, ang state tax po ay nakadepende kung ilang taon or dekada nang namatay ang nakapangalan sa titulo. Yung pangatlo ay pay amilyar or buwis. So, dapat updated yung buwis ng lupa. So, yearly po pagka agricultural land ay most likely 1,000 pesos lang po yan. Pero pagka residential, yan po ay medyo may kamahalan lalo na pag nasa syudad. Ang pang-apat naman ay mag-hire kayo ng geodetic engineer para malaman kung yung lupang bibilhin mo ay doon talaga siya nakaposisyon. Okay? May instances kasi kung saan yung lupa na tinuro ay iba sa na-discovery ng geodetic nung gumawa siya ng initial plotting doon sa Google Earth. Okay, so ang gagamitin lang dyan ng geodetic ay yung lot number tsaka yung technical description ng na nakapaloob sa titulo. Okay, so pagkatapos ng initial plotting, nalaman na sakto yung location ng lupa, ang pangalawang gagawin ay relocation. So since 1 hectare, kailangan yan i-relocate para maibalik yung tamang sukat kasi may instances na possible yung mga monument or tinatawag nating muhon ay nilipat ng ibang tao. At ang panghuli ay yung subdivision survey kung saan susukatin yung 1,000 square meter na, 5,000 square meter na bibilhin mo, yung portion lot. So yan ang tawag dyan, subdivision survey with lot plan. So magkakaroon ng sariling plano ang 5,000 square meter mo kung saan nakapaloob doon ang inyong pangalan. At para magkaroon ng visa yan, kailangan yan ipasa doon sa Land Management Bureau ng DENR para ma-approve kasi gagamitin yan sa pagpapatitulo doon sa 5,000 square meter na portion lot na bibilhin nyo. At ang panglima ay ayun, mag-execute na ng deed of partition. So, kailangan, since halimbawa, 1 hectare equivalent to 10,000 square meter, saka yung mga anak ay 3, so, i-divide yung 10,000 square meter into 3. So, yan ang ibig sabihin ng execute deed of partition. Okay? Para bawat isa na heirs, kung sakaling magbenta sila, ay pwedeng sila na lang yung pipirma. Okay? Pero pagka wala namang deed of partition, pwede naman extrajudicial settlement of state with absolute sale, kung saan silang 3 ang pipirma. Alright? Yung pang-anim naman ay ihahanda yung death certificate. Just in case patay na yung nakapangalan sa titulo, yung TIN numbers ng nagbebenta at saka yung bibili,
Tapos, any government-issued valid IDs. Yung pang-7, yun, execute ng deed of absolute sale. So, pupunta kayo nito sa attorney. Okay? Pagkatapos ng bentahan, sa loob ng 30 days, within 30 days, dapat mong bayaran yung gains tax. So, ang magbabayad ng gains tax, by law, is si seller. Pero depende sa agreement yan between the seller and buyer. Tapos, magbabayad din kayo ng stamp tax sa BIR. At kukuha kayo ng tax clearance sa assessor's office kung saan naka-address yung lupa. At ipapasa ito for the issuance of CARP. Okay? Yung pang-siyam, babayaran yung transfer tax fee at the treasurer's office on which municipality the land is located. Okay? So, at ang panghuli, borrow the original mother title. So, hiramin nyo yung titulo at pupunta kayo sa Register of Deeds para marehistro yung pagbili mo ng 5,000 square meter portion lot. May mga instances kung saan ang may-ari ay hindi nagpapahiram ng titulo. So, dapat i-explain nyo ng mabuti na hihiramin lang yan, pansamantala, tapos ibabalik naman sa kanila. Pag hindi pa rin pumayag, ay pwede mong isama yung may-ari, siya yung magdala ng titulo, ipasama mo siya doon sa Register of Deeds para ma-annotate, marehistro ang deed of sale, ma-annotate doon sa likod ng titulo na nabili mo yung 5,000 square meter. At para din ma-process yung issuance ng titulo for that 5K square meters na nakapangalan na sa iyo. Okay? So, yun lang po. Pag may mga katanungan po kayo regarding po sa topic natin, okay, related sa topic natin, 10 steps bago bumili ng portion lot na naka-mother title or tax deed. Okay, huwag kayong magatubiling mag-comment sa video. At bago tayo matapos ang ating tutorial ngayong gabi, ay gusto ko lang magpasalamat sa aking mga subscribers. Okay, patuloy na nanonood ng aking videos, nag-share, nagka-comment. Maraming salamat from the bottom of my heart. I promise na mas gagandahan ko pa yung aking mga content at mag-upload ako ng mga informational videos, lalong-lalo na patungkol sa pagpapatitulo, pagbili ng lupa, pag-practice ng due diligence. Yun lang po. Marami pong salamat. Once again, don't forget to subscribe, follow sa aming Facebook page, Free Consultation Land Titling and Others, and follow na din po sa aking personal Facebook account, Mark Anthony B. Verzosa. Thank you so much for watching. You have a great day, everyone. God bless. Keep safe. Mwah.